We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Giklaro ang giingong gentleman's agreement tali sa nasod China panahon sa iyang administrasyon. Cagayan de Oro City Water District. Giabisuhan ang mga konsumante nga magpundo na daan og tubig. Pipila ka residente sa usa ka sitio sa Banga, South Cotabato. Gikagubtan ang giingong tao nga nahimong iro. Og happiness or chocolates? Happiness. King of Talk Boy Abunda. Game nga nakig-fast talk sa GMA Regional TV interviews. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatun namo ang pinakadago pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa Barangay 19B sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Mipagula si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og pahayag kalabot sa giingong gentleman's agreement tali Chinese President Xi Jinping. Duna sab siya'y tambag alang sa higala nga si Pastor Apollo Kibuloy kinsa padayong gipangita sa otoridad. Ano report ni Argil Relator? But let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the China Sea. Pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in their exclusive economic zone. Kini ang pagpaklaro ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte. Humanigula ang isyung duna matud pa sila'y gentleman's agreement tali ni Chinese President Xi Jinping. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. I-review matud pa sa kanhi Presidente ang mga kanhi dokumento sa Malacanang labot sa foreign policy ug mga kasabutan panahon sa iyang administrasyon. Magkagubot matud pa kung ipamugos sa iyang administrasyon ang pag-claim sa gikagubtang teritoryo. Nandyan man si Anyo. He was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Samtang, doon na sabsiyay tambag sa iyang higala nga si Pastor Apollo Kibuloy nga parayon karong ginapangita sa otoridad tungod sa ginatubang ini nga mga kaso. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because we have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Wala sa matud pa na uyunan sa kanhi Pangulo ang wala ni agi sa saktong proseso nga pagsuspende kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Mr. President,
hindi mo na sinusunod yung demokrasya. And you are, yung pag ganun is that you are veering towards a more authoritarian. Sanglit wala matudpay kasamtangang oposisyon ang Administrasyong Marcos. We will convince those who are against him to join us and form an alliance or whatever. Hindi na kailangan an alliance against Marcos. Sir, Mr. President, huwag kang magalit. Mali yung ginagawa mo. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Pipila ka mga driver ug operator pabor sa ipahigayong transport strike sunod semana aron batukan ang deadline sa consolidation sa mga PUJ. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Sa nagkaduol nga deadline sa consolidation sa prangkisa sa mga tradisyonal nga jeepney karong April 30, adunay ginakasa nga transport strike ang duha ka mga dagko nga transport group sa nasod aron batukan kini. Giklaro sa pipila ka mga driver ug operator sa tradisyonal nga PUJ sa Cagayan de Oro City nga dili sila supak sa PUV modernization program apan supak sila nga ipaubos sa kooperatiba. Kung naana mo sa co-op, medyo alanganin gyapon. Alanganin gyapon mi sa co-op kay ang uban kay dagi man ang likayan nga ang co-op imo ta pangwartahan nga kitang mga operator. Lagi itong sarili gid. Oo, itong sarili gid. Pabor gyapon ko ana basta tanan lang yun. Para sa inyong kayuhan. Para sa kayuhan na mo, mga driver. Sa monitoring sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 10 kun LTFRB, nga anaa kunos sa kapin 90% ang nakonsolidate nga mga prangkisa sa PUJ ug PUV sa tibuok rehiyon. Busa kampante kuno sila nga wala nay muuban pa sa panawagan nga transport strike. Meron tayong hinahandang mga mitigating measure tulad halimbawa ng paghahanda ng mga sasakyan kung sakaling may ma-monitor tayong affected na route. Sa Zamboanga City, uyon matud pa ang pipila ka drivers ug operators sa PUV modernization program nga ipatuman sa kagamhanan. Gani, sumala sa usa sa pinakadakong transport group sa syudad, anaa na matud pa sa 70 to 185% ang ilang mga miyembro nga nakakonsolidate na una ang deadline sa Abril 30, subay sa gianunsyo ni President Bongbong Marcos Jr. So far, no comment niyo regarding strike na Monday. We have also to consult our members plus daton mga riding public. No carry tamin kami kay as early as now ay manggulo muna kita na. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa LTFRB 9 ug aduna bay transport group sa syudad nga mosalmon sa transport strike sunod semana apan wala pa kini tubag. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Gipasalig sa Davao Light and Power Company nga paigo ang supply sa kuryente taliwala sa hulga sa El Nino. Samtang nagpahimangno ang Davao City Fire District sa publiko kalabot sa sayop nga electrical connection nga mo'y sagad hinungdan sa sunog. Ani ang report ni John D. Esteban. Karong init gihapon kaayo ang panahon, sumala ni Nanay Teresita nga taga Barangay 76A, Bukana, Davao City. Dili malikayan nga musaka ang konsumo sa kuryente kay magamit gyud ang electric fan og taas nga oras aron maalibyuhan ang gibating kaigang sa lawas. Pero aron dili musaka ang bill sa kuryente, ginadiskartehan na lang ni Nanay. Dili dungan-dungan og paandar ang mga appliances. Unsa appliances nimo din Nay? Rep, TV, radyo og electric fan. Sumala sa Davao Light and Power Company, misaka daw ang demand sa kuryente. Pebrero ning tuiga, nakatala ang DLPC og 462 megawatts nga highest peak demand. Pero pagtungtong sa Marso, misaka na sa 511 megawatts. Hinuon gipaniguro sa DLPC nga doon naman daw ay paigong supply, taliwala sa hulga sa El Nino. Wala pa say pagsaka sa power rate. Natay mga surplus, magkag-surplus sobra, no daghang tag sobra. So dili ta mag-worry sa kanang ato ang
supply karon. Kana masinati nato ng mga outages, these are outages na either scheduled or mga emergency power interruption. Scheduled, kapost na sa mong website, nakapost na sa mong Facebook page. And these are usually ang reason mga maintenance works na to. Samtang ang Davao City Fire District nagpahimangno sa publiko kalabot sa mga sayop nga electrical connection tungod kini ang sagad hinungdan sa sunog sa syudad. Gani sa baguhay lang nga sunog sa Muslim Village sa Bukana, electrical overloading ang hinungdan. Samtang napasagdaang nakasaksak nga electric fan ang hinungdan sa sunog sa Puro 4 sa seawall sa susamang barangay, sulod lang sa 6 ka oras. Katusan ka pamilya ang apektado. Ang fire incident sa Enero hangtod April 8 karong tuiga anaa sa 269 ka sunog. 55% kini nga pagsaka itandi sa 173 fire incidents na nakalabang tuig sa susamang period. Electrical-related fire incidents po is, as of now, top 2 po siya ng major causes natin ng fire incidents within Davao City. So, pinapalakas po namin yung campaign namin against, of course, the fire incidents. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Mga kapuso, na gihapon ta dinhi karon sa Barangay 19B sa Davao City kung asa dunay nahitabong sunog karong hapon lang. Anaa sa 7 ka balay ang naugdaw sa sunog dinhi sa Barangay 19B karong hapon lang. Sumala sa BFP Bahada, mag-alas 3 sa hapon dihang nahitabo ang sunog. Hinoon gideklara kining fire out human sa kapin 15 minutos. Gipaabot sab nila nga musaka pa ang ihap sa nangasunog nga balay. Tali duna pay ubang kabalayan ug tindahan nga partially damaged. Dugang sa BFP, digkit ang mga balay ug gama sa light materials hinungdan sa paspas nga pagkuyanap sa kalayo. Padayon ang investigasyon sa BFP sa hinungdan sa sunog apan sumala sa ubang nasunugan, dunay kalit nga mi spark ug mi buto dahil mi ulbo na ang sunog. Mga kapuso, sa karon nagpadayon ang profiling sa CSWDO sa mga nasunugan o giandam na ang gym kung asa sila temporaryong magtinir. Apan taud-taud lang mga kapuso, samtang nag-aeri kita, mibalik ang kabumberuhan sa barangay aron ilas ang pakgangon ang giingon nga duna pay aso nga nakita nga gi-report sa mga nasunugan dinhi ug sa mga residente. Busa ila kining gibalikan ug sa makita ninyo dinhi sa akong likuran pipila ka mga tindahan sab ang kaning partially damaged. So busa mga kapuso ato nang subayon kung unsa ang hinungdan sa maong sunog o pahimangno sab sa BFP mga kapuso nga mag-amping sa kanunay ilabi na sa mga connection sa mga electrical appliances ug uban pa. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagpagawas na og pahayag si Davao del Norte Board Member Orly Amit kalabot sa preventive suspension order batok kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sarag himakak ni Board Member Orly Amit ang statement ni Governor Edwin Hubahib nga wala matud pa kini gipaybalo sa maong kaso ug wala matud pa due process sa preventive suspension order bato kaniya. Human giserve sa DILG ang preventive suspension order gikan sa Malacañang kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib kagahapon. Nagpagawas na og pahayag ang kampo ni Davao del Norte Board Member Orly Amit nga mo'y mipasaka og reklamo. Nagsugod kuno kini adtong 2022 dihang gipauli sa gobernador ang government-issued vehicle nga anaa kaniya. Ang nahitabo ato is iyaha kong gi-embarguhan og government-issued vehicle. So medyo na-feel na ko itong dili siya maayo kay sa tanang board member, ako manggoy pinakalayo. No, na ako sa Samal, nagpuyo. So ako pag iyahang gikuhaan og sakyanan. Dugang paniini, ang Legislative Department nga gidumalahan ni Vice Governor Oyo Uy nga mauunta ang responsable sa ilang mga gamit. Gimakakusab ni Amit ang giingon ni Hubahib nga walay due process ang gipagawas nga preventive suspension order. July 17, 2023, dihang ipadadaan og order to answer ang governor gikan sa Malacañang. August 23, 2023, dihang na-receive ni ini ang order. Upon September 4, 2023, nangayo kini og extension nga 15 days. September 22, 2023, nangainasab kini og laing extension nga 15 days. Gani niya atong October 9, 2023,
Nakafile na ang governor sa iyang tubag. Katulo siya nagsulat ani sa Office of the President. Muna bakak ng iyang statement nga wa siya kabalo aning kasuha. Kay pirmado niya nang iyang tubag. Samtang gikabalak usab ni Amit ang mga dagkong sakyanan nga nagababag sa entry ug exit point sa Kapitolyo ug ang pagkandado sa gate. Posibleng matud pa nga maapektuhan ang adlaw-adlaw nga transaksyon sa Kapitolyo. Nagbahado sab kini sa ubang department heads nga nalambigit niini. Maipit di ang empleyado. Kaya ang empleyado manggod pareha atong nahitabo kagahapon ang engineering truck gibabag nila sa gate sa Kapitolyo. Gisira nila ang gate sa Kapitolyo. Diri sulod sa Kapitolyo na hamper ang operasyon sa gobyerno. Samtang gibudyag usab ni Vice Governor Oyuoy o karon OIC Governor nga iya gihapong tumanon ang mando isip OIC Governor sa probinsya. Napay mga resistance, napay mga ginagmay na mga rallies. Di lang nato pugson usa. Sabuta sa mga sentimento sa mga tao. But on my part, as soon as I was designated as acting governor, I have to perform and act my duty. Sara, sa karon nagpabilin gihapon sulod sa iyang opisina si Governor Edwin Hubahib. Samtang gipangtanggal na usab ang mga dagkong truck nga nagababag sa entrance sa Kapitolyo. Gibutyag usab ni Vice Governor Oyuoy nga sa sunod semana pohon makabalhin na kini sa pikas nga opisina aron ma-exercise niya ang iyang responsibilidad isip OIC Governor sa probinsya. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana. Nagpagawas na ang Cagayan de Oro City Water District og abiso daan ngadto sa mga residente sa syudad nga magpundo na og tubig human nga posibleng mahinayon ang giingong water cut-off ugma April 13. Ani ang report. Nagpahimangno karon ang Cagayan de Oro City Water District pinaagi sa kasamtangan General Manager nga si Engineer Antonio Yang sa mga residente sa District 1 ug 2 nga karon pa lang magpondo na daan og tubig. Kini pinasikad sa deadline sa Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated Concobi nga water cut-off karong Sabado, April 13. Matod sa COWD nga dili pa nila masiguro kung mahinayon pagyod ang pagputol sa Kobe sa linya sa tubig. Busa, mas maayo nga makapangandam ilabi na sa mga apektadong residente sa unom ka mga barangay nga mao ang Carmen, Patag, Kauswagan, Bayabas, Bunbon ug Bulwa. Apektado sab ang Aluba ug Mandumol sa barangay Makasandig, Kamaman-an, Lapasan ug bahin sa barangay Gusa. Maximum of 1 day nga mawala kay atong pag-transition gikan sa supply sa Kubi ngadto sa supply sa mga lain-lain nga mga bulk water suppliers dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Gani, pipila sa mga residente sa Makanhan sa Barangay Carmen, iya-iya na sa pagpundo og tubig. Nanalo ko kay in case of emergency og matinuot, at least aware na nakabantay na tadaan. Pero ang mga water jug amo nang gipanudlan na in kaso pod makakaligo ang pud mi kanamay atabay. Na atabay sa okay ra pod pero may ito di maputlan. Kanang pagpangandam sir, maminti man na pero mas mayo gid unta nga masitol ni siya sir nga dili gid maputlan sir. Kay lisod gid baya kayo kung way tubig. Sa kinatibuk-an, moabot sa kapin 140,000 ka mga pamilya ang maapektuhan sa water cut-off. Hinoon, pasalig sa buhatan nga aduna na sila'y naka-standby nga laing bulk water suppliers. While transition pa kita kay pasalig naman kani sa atong mga existing bulk water suppliers, pinaagi lugar sa paghangyo ni Mayor Clarix Uy nga sila ang mupadayon sa pag-supply sa kulang nga tubig nga mawala kung ugali pagaputlo na sa Kobe ang ilahang supply ngani kanato. Karon, nagpadayon pa ang negosasyon sa COWD o Kobe aron maresolba ang ilang isyu sa giingong utang sa COWD nga miabot na sa kapin 426 million pesos. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Samtang breaking news mga kapuso, gianiunsyo karong hapon sa Cagayan de Oro City Water District nga walay disconnection o water cut-off nga mahitabo ugmang adlaw April 13. Kini ang resulta sa nitabong panagpulong sa kadagkuan sa COWD o Kobe karong adlaw. Matud pa, ma-extend ang deadline og laing 30 ka adlaw samtang nagpadayon ang negosasyon
aron mas settle ang giingong utang sa COWD ngadto sa Kobe. So multi-awarded TV personality, host, talent manager, author, professor. Unsa pa kaha ang buot pa niyang mahimo, mga kapuso? Ato nang maibawaan karon kay makauban nato ang one of the highly respected icons sa showbiz industry. And to borrow his words, Nay Tay, mga kapuso. Please help me welcome the king of talk himself, Mr. Boy Abunda. Tito Boy, kumusta? And welcome sa One Mindanao. Mabuti naman, Sarah. Maraming salamat. Is this your first time in Mindanao? Hindi. I've been here many times. Pero yung ibang lugar sa Mindanao ay hindi ko pa napupuntahan na nais ko talagang mapuntahan. I wanna go to Jolo. Oh, I wanna go to the pink beaches. So I would love to go to other parts of Zamboanga. I would like to go to Cotabato. We must stop believing it is not as beautiful as it is because it is beautiful. Yeah. We've mentioned multi-awarded TV personality, host, talent manager, author, professor. Ano pa ba ang gusto mong makamit, Tito Boy, sa buhay? Is there any stopping for you? I wanna be a dancer. Oh! Maniniwala na sana ako. Ako talaga gusto kong magturo. I wanna go back to the university. Kung papalarin, I wanna be able to set up a small school. An Academy of the Arts. No, I'm not gonna stop. Dito ako nakikipag-usap sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga kapuso. In this place, I am Boy. Eto na, Tito Boy. Dahil ikaw ay laging nagpa-fast talk sa iyong mga interview, kami naman ang magpa-fast talk sa iyo. And the timer starts now. Buhay sa probinsya o buhay sa Maynila? Probinsya. Umaga o gabi? Gabi. Libro o TV? Libro. Kung isa kang hayop, ano ka? Aso. World peace or inner peace? World peace. Nag-i-interview o ini-interview? Nag-i-interview. Magtatagumpay ka kung ikaw ay? Masaya. Masaya. Sa buhay, bawal ang? Sakim. Kung gagawing pelikula ang buhay mo, anong gusto mong title nito? Dancer. Kasi sabi mo lang kanina. One word that describes your current state. Happy. Lights on, lights off. On. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Ngayon. Thank you, Tito Boy. Maraming salamat. Maraming salamat, Tito Boy. Ano ang mga dapat abangan ng mga tao sa'yo? I'd like to be able to do some new concepts with GMA7. It's also an interview series. Message mo naman to Mindanaoans. Continue to be proud of Mindanao, of the country, and continue to be proud of who you are. And we are a great people. Naitay, kapuso, be kind. Stay kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. Just one isa lang, do one good thing a day and make this world a better place. Maraming salamat po. Goodbye for now. Goodbye for and now. God bless. Thank you so much, Tito Boy, for that fast but very, very insightful talk with you, Tito Boy. Maraming salamat for sharing your time and yourself with us and the viewers sa ating One Mindanao. Thank you, Tito Boy. Mabuhay ka, mga kapuso. King of Talk, Mr. Boy Abunda. Thank you, Tito Boy. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Giradsak ang usa ka kooperatiba sa Aloran, Misamis Occidental sa mga wala pa mailang mga sospek. Kapin 100,000 pesos nga kwarta na 5 sa mga sospek. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nakurat na lamang ang mga empleyado sa usa ka kooperatiba sa Barangay Poblasyon, Aloran, Misamis Occidental. Dihang ilang naabtan nga giransak na kini. Paspas nga girespondihan sa mga kapulisan ang maong insidente. Ug sa ilang pag-imbestiga, giguba matud pa sa sospek ang pultahan ug bintana sa maong kooperatiba. Forcibly entered ang maong building, sir, sa right portion sa maong building. Ilang gi-break ang window grills ni ini, sir, o gi-remove ang jealousy
Then once nakasulod na sila, sir, ila ang gibuga ang city vault by using sa usa ka hammer. Kapin 100,000 pesos kuno ang nadala sa mga sospek. Kisa pa dayon pa nga ginaila sa kapulisan. Kasamtangan kuno nga gina-review sa Aluran PNP ang mga CCTV nga anaa dool sa maong kooperatiba aron ilang matumbok ang mga sospek. As of this time or at this moment, wala pa gyud persons of interest ang maong paghitabo, sir. Pero amo lang gi-assure ang mga tawo nga dili sa mabalaka tungod kay aduna kami na CCTV nga among gina-review. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Gipasirada ang usa ka tulay sa usa ka barangay sa Zamboanga City tungod hapit na kining mahugno tungod sa taya nga pundasyon. Ani ang balitang barangay ni Krisa Dapitan. Kung kaniadto, 4 ka lanes ang ginagian sa mga motorista sa tulay sa National Highway sa Barangay Maasin sa Zamboanga City, karon anaa na lang kini sa duha human gisirado tungod wala na kini nagtupong kay nagkahinay-hinay na kini og kahugno. Mao lang kini ang nag-inusarang agyanan paingon sa West Coast area sa syudad, mao nakahatag kini og kahasol. Sama na lamang sa mga dagkong truck nga maghatod unta og supply sa mga dagkong kompanya sa sardinas nga nahimutang sa lugar. Kung makita ninyo mga kapuso, ingon ani na ang giubos sa level sa kalsada dinhi, hinungdan nga ilan na kining gikordon tungod delikado na sab kini alang sa mga dagkong truck nga sagad gaagi dinhi kung muadto or mopaingon sa West Coast. Sumala sa barangay, ana-ana sa kapin 30 ka tuig ang maong tulay. Apan niadtong Enero ning tuiga, nasuta nga gitaya na ang pundasyon nga maoy gasuporta sa tulay, hinungdan sab nga miubos kini. Busa, gitabunan nila kini og aspalto aron magtupong. Apan misamot kaubos ang tulay, hinungdan nga nagpagula og Resolution number 17 ang barangay ug gipasa sa City Council aron temporaryo kining masirad-an alang nasab sa kaluwasan sa mga motorista. Siya nga mga akil takabapasala na kami no yan nota sila kaya abaha. Kondo del March 26, yaso se diakil masya abaha. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa Department of Public Works and Highways Zamboanga City District apan wala na kini miatubang sa kamera. Hinoon, gipanigurado sa buhatan nga inspeksyonan ng tulay aron magahinan kini og pondo gikan sa National Office aron ma-rehabilitate. Depende sa ma'am si China sila el pondo ya pero siguro na situation de sa emergency man tamen sa ma'am situation kay syempre ano kasi pasada gadse del mga grande kanali national highway gadse. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Nagkagubot ang pipila ka mga residente sa kasityo sa Barangay El Nonok sa Banga, South Cotabato. Human matud pa, dunay nakitang aswang. Atong siron ang detalye sa report ni Jess Tony Humamin. Nangalisang kining pipila ka mga residente sa sitio Little Baguio sa Barangay El Nonok, Banga, South Cotabato. Kini humando na matud pa'y nakita nga tawo nga nakaitom unya nag-transform kuno og daw iro niadtong Lunes sa gabi. Ari guys, na-trauma gud siya guys kay siya mismo nakita guys. Maraw. Gani gilabayin pa kini og bato sa usa ka residente nga nakakita gumikan sa kahadlok. Makita sab sa video kining pipila ka mga residente nga dunay dalang mga bunal. Sa pagpanubay sa barangay, una ang hitabo. Doon na matud pa'y duha o tulo ka wala mailhing tao ang namatikdan sa lugar na itong gabi una. May tao nga naglibot-libot dito sa ila. So, pananawan nila nga nagimo daw nag-transform kuno sa ngido. Amo to nga nakahatag alarma sa mga bata daw na nervyos. Gani nakita sab daw kini sa kasikbit nga purok. Gipaimbestigahan na sab sa barangay ang hitabo ngadto sa pulisya. Bisita man pagka-following day, nabisita man ang aton nga PNP, kag nag-surveillance man, nag-imbestiga man sa mga natabo dito. Gilayon man nga nag-advise sa katawhan sa Central Little Baguio, subon man sa dere sa purok nga mag-curfew sila para ma-protection ng mga kabataan kag lalo na gid aton mga kababayenhan. Hinoon sa karon balik normal na ang sitwasyon sa lugar. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gipanday karon sa Konseho sa General Santos City ang usa ka ordinansa
nga magbawal sa mga minor de edad sa pagbiyahe pagawa sa syudad kung walay permit. Dugang detalye sa report ni Justoni Humamil. January 2023, siyam ka mga babae ang na-rescue sa General Santos City Airport tumanbatod pa ng biktima sa human trafficking. Nakatakdaon ta nga dalahon sa Manila ang mga biktima. Lakip din niya sa minor de edad. Apan naharang kini sa otoridad human may report ang inahanso sa kababae sa kapulisan. Usa lamang kini sa mga kaso sa human trafficking o guban pang pagpangabuso nga nahimong sumbanan ni Councilor Maria Lourdes Casabuena, Committee on Social Services sa pagpanday sa travel permit for minors ordinance alang sa mga minor de edad sa General Santos City. We should not allow minor, in particularly, mag-travel kung saan ba siya pupunta, whether abroad or local. The very reason there is, marami na tayo mga cases dito sa Jensen wherein minors are being allowed to travel. So ang purpose na is to prevent mga abuses. Ilawom sa ordinansa, dili basta-basta makasakay sa public transportation ang mga nag-edad 17 anyos paubos. Gawas lang kung kauban nila ang ilang mga ginikanan. Doon na matod pa ibutang nga help desk sa mga terminal sa syudad aron i-verify ang mga permit. Kinahanglan sa i-check sa checkpoints ang permit sa mga pasaherong minor de edad pagawas sa syudad. Apan doon na sa exemptions, sama na lang sa medical emergency o guban pa. The permit will be taken from the SWDO. There will be a help desk. Sa airport, meron tayong help desk. Companion nila. Kailangan i-secure natin. Malay mo, kasama-kasama lang yan. Tapos, nasan ang papeles ng bata? So, we need the birth certificate plus that you are the custodian. Sa karon ana pa sa first reading ang gidusong ordinansa. We are going to conduct several committee hearing for the enhancement of the said ordinance. No? Uyon sabang pipila ka mga ginikanan sa syudad sa mong balaod nun aron masiguro ang seguridad sa mga minor de edad. Mas okay pud kayo kay mga bata pud ba nga kuan malikay sa mga mas maayo man ang mag-una ba kay sa magmahay ta nga ulay na ba ana mas safe ana. Okay man na kay mas safe gid siya noon nga. Dili labas basta makalakaw kay syempre naana na nga ordinance sa kwa isa ka ginikanan tama man po. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gipaniguro sa Zamboanga City LGU nga andam na ang syudad alang sa Zamboanga Peninsula Regional Athletics Association qualifying meet nga magsugod na karong April 21. Giban ba na ang musalmot ang kapin 8,000 ka mga atleta sa pampublikong elementarya ug sekundarya gikan sa 8 ka division sa Zamboanga Peninsula sa Zipiraa qualifying meet nga ipahigayon sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex sa Barangay Baliwasan, Zamboanga City sugod April 21 hangtod 27 ning tuiga. Gani mao kini ay kaduhang higayon nga ang Zamboanga City ang nahimong host sa dula human sa 18 ka tuig. Busa pinaspasay na ang pagpangandam sa lokal nga kagamhanan sama sa pagplastar sa katulugan sa mga atleta sa matag division, pagsusi sa venue sa mga dula ug paghanay sa seguridad atol sa panagsangka. Ang Zipiraa usa ka qualifying round sa mga atleta alang sa palarong pambansa nga nakatakdang magsugod sa bulan sa Hulyo. Sa padayon nga paragsangka sa mga team sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament, gipalukapa sa Mapua Lady Cardinals ang San Sebastian Lady Stags. Wala makaporma ang San Sebastian human gipalukapa sa Mapua sa 3 ka sagunson nga sets. Ilang best player si Roxy De La Cruz nga may kamada og 15 attacks. Daog sab ang LPU Lady Pirates kontra San Pedro Lady Red Spikers human sa 4 ka set. Nanguna sa dula ang player nga si Joan Duguna nga nakatala og 17 points. Samtang nasakbit sab sa Letran Lady Knights ang unang kadaugan kontra Arellano Lady Chiefs. Giilang best player si Natalie Marie Estreller. Busa atangi ugma ang dula sa Perpetual Lady Altas versus Letran Lady Knights alas 9:30 sa buntag ug Arellano Lady Chiefs versus Mapua Lady Cardinals alas 2:30 sa hapon live sa GTV. Gipasakaan na og kaso sa DENR Socsargen ang 2 ka lalaki nga nang hilabot sa mga tarsier sa South Cotabato. Ano ang report ni Abby Caballero? Ako, Ale. Oh, ha? Smile, baby. Hadlo po niya na nagsisit ay
Anong nabuhat na mo to? Mao kini ang nahimong pahayag sa usa sa mga lambigit sa kasong maltreatment sa mga tarsier sa Pulamulok, South Cotabato. Humani ni nasayran nga gipasakaan na sila og kaso sa DNR SOC-Sergeant. Kahinumdumang nag-viral online ug miani og batikos ang video asa makit-ang gigunit-gunita nila sa iyang igagaw ang duha ka tarsier. Gikumpirma sa DNR SOC-Sergeant nga April 11, formal nang napasakaan og kasong paglapas sa RA 9147 o Wildlife Act sila si Ryan Pareño ug Sammy Estrabilla. Nang hinaot ang DNR nga mamahimong leksyon sa uban ng hitabo ug dili kini masubli pa. Gani nanawagan sila sa publiko nga makig-kooperar kanila alang sa protection ug preservation sa wildlife species ug sa kinaiyahan. Samtang takda daw moadto sa buhatan sa DNR ang mga gikasuhan karong Lunes. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usap pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Mag-amping kita mga kapuso.